Katulad nga po ng pagpapakilala ko sa kanya kanina, siya ay naglingkod ng 12 taon bilang konsehal ng ika-4 na distrito. Naging majority floor leader at tunay na kakampi ng inaapi ang tunay na abogada ng masa. Yes! For commuters, palakpakan po natin, Attorney Ariel Intol! Nakita po ninyo yan, no? Tuloy-tuloy palakpak kasi tumitigil yan pag hindi tuloy palakpak nyo. Yan. Magandang gabi po. Hey, magandang gabi po sa lahat. Palakpakan naman natin itong mga MC natin. At kung paano ng rani ko doon, si Kaso Rani Ludovica, palakpakan natin. Bago po nagkaroon ng ganito, pinag-usapan na namin to. At sinabi ko, hindi pwedeng ganitong manahimik na lang tayo. Manahimik na lang ba tayo? Oo, dahil kinakailangan, alam nyo, sabi nga nila, kapag may nangyayaring masama, at ito, ikaw nag-neutral ka lang, kumampi ka na doon sa masama. Kaya pag wala kang ginawa, tumahimik ka, kinampihan mo na yung kasamaan. Ngayon, meron po kami tinatag na grupo. Ayan po, si Jun De Leon ng Laban TNVS. Palakpakan po natin yung po mga nag-convene. Ito po, kontra abuso ng Kongreso. Makikita po niyo, marami po dyan na sumalit. Marami pa po sasali dyan. Ano po ba ang layunin ng kontra abuso sa Kongreso? Alam niyo, hindi po tayo against sa mga congressmen. No? Andiyan po, katulad po nila Congressman Marcoleta, mahusay po yan. Ang ating pong layunin dito kung bakit tayo bumuo ng ganitong grupo ay labanan ang mga abuso sa Kongreso. At alam naman natin yun. Kaya tingnan natin ang isang halimbawa kung bakit tayo nandito. Isang panyera natin, si Tony Lopez. Yan po nangyari sa kanya. Hindi lang po ito yung unang nangyari. Marahil dahil siya po ay Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Kaya namidya ng gusto. Pero maraming pinapahiya ang mga abusadong congressman pagdating sa kanilang pandinig. Ang Kongreso, hindi yan husgado. Hindi husgado ang Kongreso. Kaya pag nanonood tayo ng TV, marami doon kung umasta. Kala mo judge, kala mo abogado. Pero yung mga sinasabi nila, mali. Hindi totoo. Kung meron silang ebidensya. Ito yung kasama ko si Lakay. Bakit hindi sila mag-file ng kaso? Di ba? O bakit hindi? Dahil alam nila, hindi titindig sa husgado yung kanilang sinasabing ebidensya. Hindi titindig. Ano ginagawa nila? Ginagawa nila sa TV, ginanonood ng tao, trial by publicity para magalit ang taong bayan sa mga Duterte. Yung ba tama? At kapag ka tinanong ng ilang mga congressman doon, yung resource speaker, at yung resource speaker nagsabi ng kanyang sagot. Yung sagot na yun, ayaw yung congressman nagagalit. At sasabihin, I'll cite you for contempt. Ano, di ba? Yung contempt, akala ng tao pag na-contempt ka, criminal ka na. Hindi po. Yung contempt, no, hindi po yun. Pag ikaw na-cite for contempt, dahil daw evasive ka o nagsasabi ka ng hindi totoo sa kanilang pandinig. Pero hindi naman po yun criminal offense dun sa nangyaring yun. Bakit? Kailangan, gusto kasi nila, isasagot mo doon yung gusto nilang sagot. Tubig muna. Okay ka lang, attorney? Hindi na tayo sanay magsalita. Ngayon,
Ano ba nangyayari? Dahil hindi marunong magtanong kasi yung mga nandun eh. Kung anong sagot gusto nila, hindi nila mapalabas dahil yung kanilang mga tanong, hindi naman yun ang dapat itanong. Paulit-ulit. Kaya pagka hindi lumalabas yung sagot na gusto nila, ano nangyari? I'll cite you for contempt. Yan lagi. Ngayon, yung abuso ng Kongreso, tinapos sa hearing, kanina si ba nagsalita niya si Stan, ano sabi niya? At yung mga iba pa, may abuso sa pondo ng tao. Yon, kailangan tingnan din natin. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ayan, maraming salamat po, Councilor Attorney Ariel Hinton. Alam mo, no, Sir Idok, dagdagan ko lang din kasi
Nawala yung audio. Ariel version appear to something. Do any of the following describe your content? Alters footage